Narito na ang wakas ng mundo. Habang nahuhulog sa sahig ang cheese fort ni Hanyena, kumalat ang matalim na tunog sa tahimik na kwarto. Nakita ni Jung Minjun na bumabagsak si Hanyena sa sahig. Mabilis siyang lumapit at sinabi, "Hanyena." Tiningnan niya siya, nagpapawis, at nagtanong, "Ayos ka lang ba?" Biglang tumalon si Hanyena paharap at niyakap si Jung Minjun, nabigla at nalito siya habang pareho silang bumabagsak sa sahig. Naramdaman ang init ng katawan ng isang babae na pumipindot sa kanya sa unang pagkakataon. Bumuhos ang luha ni Hanyena at umiyak, "Livea." Si Jung Minjun, na lalong nagpapawis, dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa ulo niya at sinabi, "Ayos lang ako, hindi mo na kailangang mag-alala pa." Patuloy na humikbi si Hanyena sa kanyang mga bisig. Makalipas ang ilang sandali, sa labas ng kwarto sa hallway, si Mr. Ha Do-heon ay humahawak ng kanyang walkie-talkie at nakikinig sa kanyang kakampi na nagre-report. "Hinabol ko sila ng mga 300 metro pero nawala ko sila sa huli." Sinabi ni Mr. Ha Do-heon, "Napakapanganib kung maghihiwalay tayo kaya bumalik ka na. Magre-regroup tayo dito at babalik sa Gonja Station." Sumagot ang kanyang kakampi, "Naintindihan." Bumuntong hininga si Mr. Ha Do-heon at bulong, "Ha, mga hayop na yon, anyway, magaling ang trabaho mo. Narinig ko na high school student ka pero impressive ka." Sinabi ni Mr. Kang Hakcheol, "Masyado ko ng maraming napatay, nag-aalala akong baka maghiganti sila." Sinagot ni Mr. Ha Do-heon, "Huwag kang mag-alala. Mas magiging alerto na lang tayo. Siyempre, bumaba ang bilang nila pero hindi tayo pwedeng magpabaya." "Pero saan mo natutunang gumamit ng baril?" Sumagot si Mr. Kang Hakcheol, "Well, tumakas ako mula sa North Korea nang bata pa ako. Ang unang taong pinatay ko gamit ang baril ay isang North Korean soldier na nagpahirap sa akin. Sinamantala ko ang sandaling nagpabaya siya, inagaw ang kanyang baril at pinutukan siya." Tahimik na sinabi ni Mr. Ha Do-heon, "Kaya nangyari yon sa'yo." Patuloy si Mr. Kang Hakcheol, "Pagkatapos kong manirahan sa Korea at magtapos ng high school, gusto kong mag-enlist sa army tulad mo, Sergeant." Tapos sinabi niya, "Sergeant Ha Do-heon, may mahalagang bagay akong sasabihin sa'yo ng hiwalay." Tiningnan niya ng nalito si Mr. Ha Do-heon. Makalipas ang ilang sandali sa room 201, ipinakita ni Jung Minjun ang kanyang infected na sugat. Sinabi ni Mr. Ha Do-heon, "Hindi maaari." Tiningnan ang lugar ng sugat, tiyak na mukhang infected. "Kailan nagsimula ito?" Sumagot si Jung Minjun, "Well, sa palagay ko ay lagpas na 1 linggo pero baka na-infected ako ng mas maaga pa." Sinabi ni Mr. Kang Hakcheol, "Hindi dapat malaman, di ba?" Sinagot ni Mr. Ha Do-heon, "Itago muna natin sa atin. Pero kailangan nating sabihin sa doktor ng shelter. Ipapaliwanag ko ng maayos. Buti na lang, ang doktor na yon ay someone very close to me. Magpa-test muna tayo. Ako ang magtatake ng responsibility, kaya huwag kang mag-alala." Nagsimulang magpawis si Jung Minjun at sinabi ng nabigla, Kinuha niya ang pistol at ibinalik kay Mr. Ha Do-heon. "Ang baril magaling kong nagamit." "O syempre, hindi ko talaga ito pinaputok ni." Umiling si Mr. Ha Do-heon. "Hindi, ayos lang. Itago mo na lang." Nag-blink si Jung Minjun sa kalituhan. "Ano? Salamat eh." Makalipas ang ilang sandali sa gabi, sinabi ni Jung Minjun sa kanyang sarili, "Kailangan naming dumaan sa testing at halos 1 buong araw ng quarantine sa Isolation Room 2 bago kami pinayagang manatili sa Gonja Station Shelter. Pero dahil ang aming final destination ay Gangnam Shelter, hindi kami pwedeng magtagal dito." Tanong ni Mr. Kang Hakcheol kay Mr. Ha Do-heon, "Ang aking nakababatang kapatid at ina ni Minjun ay nasa Gangnam Shelter. May narinig ka bang balita mula sa Gangnam?" Sinabi ni Jung Minjun sa kanyang sarili, ayon kay Sergeant Ha Do-heon, mga 1 linggo na ang nakalilipas, sa pamamagitan ng radio emergency broadcasts, natutunan nila ang iba't ibang balita at kasalukuyang sitwasyon. Narinig niya na ang Gangnam Shelter ay totoong umiiral at gumagana bilang ang pinakamalaking shelter sa Seoul. Gayunpaman, maliban sa short-range radios, lahat ng communication equipment ay disabled, kaya hindi nila alam ang kasalukuyang sitwasyon sa loob ng Gangnam Shelter. Sana ay ligtas din ang lugar na yon tulad dito. Buod ng sitwasyong natutunan ni Sergeant Ha Do-heon sa pamamagitan ng radio broadcasts, sa ngayon, ang South Korea, sa totoo lang ang buong Korean Peninsula, ay dumaranas ng worst possible disaster. Ang bilis at pagkalat ng infection ay napakabilis, sumasaklaw sa buong bansa, at ang South Korean Central Government ay halos bumagsak na.
Mula Seoul hanggang Busan, walang ligtas na mga lungsod. Gayunpaman, mukhang may iba't ibang shelters, mula maliit hanggang malaki, na gumagana sa maraming lugar, nagpapanatili ng order at kapayapaan. Ilan bilangguan ay exposed sa panganib dahil sa mga tumakas na inmates, pero ang iba ay ginagamit bilang sealed shelters na may perpektong lockdown mula sa labas. Ang sitwasyon sa mga katabing bansa ng South Korea ay malala rin. Sa kaso ng North Korea, sinara nila ang lahat ng borders at dagat, pero hindi alam kung may infected na lumitaw sa loob. Naglabas ang Japan ng immediate lockdown order nang magsimula ang disaster sa South Korea. Kaya maganda ang initial response nila, pero ilang Japanese at Korean refugees na sumubok na tumakas sa pamamagitan ng bangka ay nagdala ng infection papuntang Japan. Isang zombie schoolgirl ang naglakad sa kalye at bulong, "Roaa." Sinabi ni Jung Min-jun sa kanyang sarili, sa huli, may mga infected na lumitaw sa loob ng Japan sa kabila ng strict lockdown. Nabigo ang China sa initial response at naging pangalawang bansa pagkatapos ng Korea na humarap sa major outbreak. Dahil sa mga infected na dumaloy mula sa Korea, ang bilang ng kaso ay tumaas ng explosively sa buong bansa. May mga infected na naiulat din sa Thailand, Taiwan, at Indonesia. Sa kaso ng Amerika, nagsisikap sila sa pamamagitan ng pagkakandado ng United States Forces Korea bases at embassies, at sa pagpapadala ng mga eroplano at helicopter para i-evacuate ang kanilang mga mamamayan. May balita na may mga infected na lumitaw sa ilang United States military units sa Korea, pero ang later situation ay hindi pa malinaw. Sa gitna ng global danger na ito, tiyak na mas aktibong nakikialam ang Amerika kaysa sa anumang ibang bansa, pero ang mangyayari sa hinaharap ay hindi pa malinaw. Hinala ni Sergeant Haduhayon na ang sanhi ng zombie crisis na ito ay hindi natural phenomenon, kundi serial bioterrorism na isinagawa ayon sa meticulous plan ng isang tao. Biglaan, sabay-sabay na infections sa buong bansa. Ang communication ay naging completely disabled sa loob ng isang araw. Ang mga infected ay lumilitaw maging sa loob ng military bases at bilangguan napakabnormal nito para maging coincidence. Ilan tao ang hinala na si North Korea ang nasa likod nito, pero ang eksaktong sanhi ay nananatiling hindi nabubunyad. Gayunpaman, ang pinakamalamang na sanhi, sa opinyon ni Jung Min-jun, ay ang laro na Rage C ang araw na nagsimula ang crisis. Sinabi ni Ba Eun-ho, "Yila the way, sa tingin ko ngayon ang Rage C offline event." Sinabi ni Jung Min-jun sa kanyang sarili, sa ilalim ng mga sitwasyon kung saan ang Rage C ay nagdaos ng large-scale offline event, ang mga infected na katulad ng in-game zombies ay nagsimulang lumitaw sa realidad. Ang mga existing Rage C players tulad ko, Bayong-jon, at Suon-ho ay naghihinala na ng parehong bagay. Sinabi ni Jung Min-jun sa kanyang mga kaibigan, "Hoy, pero anyway ang kasalukuyang sitwasyong ito ay may kaugnayan sa larong iyon, di ba?" Sumagot si Ba Eun-ho, "Naisip mo rin pala." Nag-isip si Jung Min-jun sa kanyang sarili, may teorya na may sinadya na nagkalat ng virus sa buong South Korea at naghulog ng mga sandata at supplies para gawing survival game ang buhay. Ilan tao ang naniniwala na sinadya ng developer ang disaster na ito o kaya naman ay may overseas tycoon na obsessed sa laro ang nagplano ng lahat ng ito. Ang katotohanan ay hindi pa rin alam. Gayunpaman, bakit Korea sa lahat ng lugar? Kung gagawin nila ang ganitong bagay, pwede nilang gawin ito kahit saan sa mundo eh. Pero isang bagay ay tiyak. May isang taong sinusubukang gawing realidad ang zombie game na. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Seo Ha-kyung, 20 taong gulang, isang universidad freshman at anak ni Professor Seo Jae-hon, "Mom ni." Sumigaw si Madam Moon Jaeon Ha-kyung. Sumigaw si Seo Ha-jun, "Sis." Sinabi ni Jung Min-jun sa kanyang sarili, si Ha-jun at ang kanyang ina ay ligtas na nakumpleto ang testing, at salamat sa konsiderasyon ng sergeant, pinayagan silang magkita muli sa anak na babae ng propesor habang nasa quarantine. Gayunpaman, dahil na-infected ang propesor habang nagbiyahe, sana ay nakasama niya siya. Hindi namin pwedeng simpleng ipagdiwang. Makalipas ang ilang sandali, tahimik na nakaupo si Hanyena, halos statuesque sa kanyang pagkakatigil. Nagtaka si Jung Min-jun at sinabi, "Yena." Patuloy siyang nakatitig sa kawalan. Itinaas ni Jung Min-jun ang kanyang boses. "Hanyena." Biglang bumalik si Hanyena sa kanyang sarili, tinitingnan si Jung Min-jun nang nabigla at nalito. "Ha?" Tanong ni Jung Min-jun, "Ayos ka lang ba?" Nabi ni Jung Min-jun, "Totoong ayos ka lang, di ba? Nagsisimula ka nang mag-space out kanina pa ni."
Nagsimulang magpawis si Hanyana at sinabi, ayos lang ako. Completely fine ako, haha. Inway mental state did break kanina pero ayos na ako ngayon, haha. Sinabi ni Jung Min-jun sa kanyang sarili, kahit na infected sila, kahit ako mahihirapang pumatay ng tao sa pamamagitan ng saksak na ganoon gamit ang tinidor lang. Naalala niya si Hanyana na nakaupo ng helpless sa sahig. Siguro ay sobrang shocked siya. Biglang pumagitna si Bae Sunho at sinabi, Yena, ikaw ang susunod na papasok. Si Hanyana, na clearly annoyed, snap, hoy, hipon. Pwede ba huwag mo akong tawaging Yena? Close ba tayo? Kumurap si Bae Sunho. Ha? Tatapos paano kita tatawagan? Dapat bang hoy? Bumalik si Hanyana, huwag mo na lang akong tawagan. Nakakairita ang tawagin ng someone like you. Oh, masyado kang harsh. Tabruha ka ni. Nag-isip si Jung Min-jun sa kanyang sarili, mukhang si Hanyana na dati. Lumabas na negative ang test results ni Yena at Hakchiol. Gayunpaman, si Hakchiol ay may maraming minor injuries, kaya na-diagnose na kailangan niya ng hospitalization at ilang linggong pahinga kahit pagkatapos ng quarantine. Makalipas ang ilang sandali, nag-isip si Jung Min-jun sa kanyang sarili, finally, yung my turn. Naramdaman ko ang anxiety, pero sa ngayon ang tanging maaasahan ko lang ay si Sergeant Ha Do-heon at ang doktor. Tiningnan ni Dr. Moon Seorin ang sugat ni Jung Min-jun at sinabi, lagpas na talaga isang linggo. Hindi maaari. Wala ka talagang sintomas? Sumagot si Jung Min-jun, paminsan-minsan, ang kulay ng balat sa buong katawan ko ay nagbabago tulad ng infected o nagkakaroon ako ng extremely high fever pero tapos ayos na ulit. Sinabi ni Dr. Moon Seorin, kitang-kita ko lang sa pagtingin ng naked eye. I am certain, at nagsimula siyang magpawis ng nerbyoso. Taong gulang, dating internal medicine resident, second year, at girlfriend ni Sergeant Ha Do-heon. Tiningnan niya siya at sinabi, infected ka. Natigil sa pagkabigla si Jung Min-jun, patuloy si Dr. Moon, syempre, kukuha ako ng dugo para sa detailed testing, pero kung walang major change, kahit nalagpas na isang buong araw mula sa infection, immunity ang pinakamalamang. Bulong ni Jung Min-jun, so immune ako eh. Tumango si Dr. Moon. Tiyak na immune ka. Ito ay maaaring maging decisive factor sa pag-develop ng cure. Tanong ni Jung Min-jun, tapos ano ang mangyayari sa akin? Magiging sacrifice ba ako para sa cure? Sa mga laro o pelikula, kapag gumagawa ng vaccines, may namamatay at lahat di. Sinabi ni Dr. Moon, pelikula lang iyon. Sa loob ng shelter na ito, wala kaming personnel para mag-develop ng vaccines o cures. Tulad ng alam mo, ang sitwasyon ng ating bansa sa ngayon. Baka Japan o Amerika ang makakaya. Dinagdag niya, narinig ko na beforehand mula sa boyfriend ko, Sergeant Ha Do-heon. Sa ngayon, itatago ko muna ang iyong infection. Sinabi ni Jung Min-jun, salamat. Sinagot ni Dr. Moon, pero may bagay na kailangan mong intindihin. Isang pangako na dapat mong tuparin. Tinitingnan siya ni Jung Min-jun ng nalito. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Jung Min-jun at sinabi kay Hanyana, infected ako. Nagsimulang magpawis si Hanyana. Ganoon ba? So immune ka, di ba? Tumango si Jung Min-jun, magpapatuloy ang research ng doktor. Pero may sinabi sa akin ang doktor. Biglang lumaki ang mga mata ni Hanyana. Tama. Nang walang babala, tumakbo siya patungo sa opisina ni Dr. Moon Seorin at sumigaw, teka, umalis ka muna. Nagulat si Jung Min-jun na bigla at nalito. Pumasok si Hanyana sa pinto at sumigaw, Doktor. Tumalon si Moon Seorin. Oh, nabigla mo ako. Sinabi ni Hanyana, merong extremely urgent akong itatanong. Bumuntong hininga si Moon Seorin. Ano? Kailangan ko nang mag-off work. Pwede bang bukas na lang? Insisted si Hanyana, kailangan kong malaman ngayon. Ito ay really, extremely important matter. Tiningnan siya ni Moon Seorin ng bewildered at nagsimulang magpawis. Makalipas ang ilang sandali, naupo sina Hanyana at Dr. Moon. Sinabi ni Dr. Moon, so ano yon? Dinrag mo ako dito tapos nag-aatubili ka niya. Lumulok ng mahirap si Hanyana, nagpapawis. Namula siya, lumingon, at bulong, pipakihuwag mong sabihin kanino man na ako ang nagtanong nito. Sumimangot si Moon Seorin. Ano? Ano yon?
Umupo si Hanyena at bulong ng halos tahimik, Jung Minjun kung infected ako with a woman. Pwede ba akong hindi duit? Lumaki ang mga mata ni Dr. Moon Seorin. Nabigla siya sa kanyang core. Ano? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.